talking about, kung na naibigay ko sa iyo ng invitation sa memorya ng kamatayan ni Jesus. Oo, ate, gusto ko rin kasi malaman yung dahilan kung bakit namatay si Jesus. Yan, tama-tama. Kasi meron akong gusto ipanood sa iyo tungkol dun sa bakit namatay si Jesus. No? Ito, pakinood. Thank you sa panonood. So, ayon dito sa video, si Jesus si Adam ay nilalang ng Diyos na perfecto. At hindi lang yun, nilagay siya sa hardin ng Eden bilang tirahan niya. At doon, perfecto lahat ng bagay. Wala na siyang hihingin doon. At higit sa lahat, pwede siyang mabuhay pampakilaman. Pero may pinag-utos ang Diyos dito na isang puno na sabi, huwag niyang kakainin. Ano daw yun? Bakit pinag-utos ng Diyos yun na hindi niya kakainin? Yun nga, yung huwag daw kakainin yung bunga ng punong iyon, Ate Venus. Yan. Kasi, simple lang naman yung utos na binigay ng Diyos. Sabi, huwag kakainin, di ba? Yan. Kasi lahat naman pwede niya kainin Mamamatay kasi siya pag kinain niya. Yung kasing puno na yung Claire, lumalarawan kasi yun sa karapatan ng Diyos na magtakda ng pamatayan ayon sa mabuti at ayon sa masama. Yan. Kaya nakita natin na sumuway si Adan sa utos na yun ng Diyos. At ano ang naging result sa Claire? Ano yun sa video? Namatay nga si Adan at naiwala niya yung perfectong buhay. Yan, tama Claire. At hindi lang yun lahat ng inapo ni Adan nagmana ng kasalanan ng kamatayan at kasama tayo doon. Kasi umamatay yung tao. Diba? Kaya yun ang naging resulta nung ginawa ni Adan. Okay? Pero, bagaman nagkasala pa rin si Adan, ang Diyos pa rin ang gumawa ng parang Claire. Alam mo ba? Ano ba yung ginawa ng Diyos para ang tao, magkaroon pa rin ng pagkakataon na mabuhay magpakailanman? Ano yung ginawa niya? Isinugo nga po si Jesus dito sa lupa. Ayan, okay, salamat Claire. Si Jesus kasi, kumbaga, kabaliktaran siya ni Adan. No? Lahat ng utos, lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos, lahat ng pinagawa, sinunod niya talaga yun. No? So, makikita natin, Claire, ano yung kung ihahalin tulad mo, ano yung pagkakaiba ni Adan at saka ni Jesus? Si Adan nga ay naging masuwain, samantalang si Jesus ay naging masunuin sa Diyos ngayon. Ayan, tama. Tulad ng binabanggit sa Mateo 20:28, si Jesus, inibigay niya yung buhay niya para sa nakararami, para matubos sa kasalanan. Yan. Tapos mayroong may video tungkol doon sa dalawang manager, naaalala mo. Isang manager na magnanakaw, dinakaw niya yung pera ng kumpanya, kaya, nagsaray ko company. Tapos yung mga trabahador, mga empleyado, nawala sila ng trabaho. Naghirap ang pamilya nila, nagdusa sila. Kanina ba inilalarawan dito yung magnanakaw na manager? Kay Adan nga ate, kasi nag-rebelde siya at nagkasala para itong malaking utang na ipamana sa mga anak. Yan, doon pa yung tama yun. Tapos yung isang manager naman, ano siya, bukas palad, ano? So, ang ginawa ng manager na to, binayaran niya yung pagkakautang ng kumpanya. At mabayaran to, lahat ng trabahador, lahat ng empleyado, nakapasok ulit. Kaya, nagkaroon ulit ng magandang inabukasan ng bawat pamilya nila. So, naman nangarawan naman ito kay Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus, para siyang bukas palad na manager, na binigay niya yung buhay niya para matubos tayo sa kasalanan. Yung perfectong buhay ni Adan na yun na naiwala, yun yung kapalit, yung buhay na ibinigay ng Panginoong Jesus. Kaya siya namatay. Yan. Oo, ate. Alam ko na ngayon, ate, ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Para tubusin tayo at pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ate, gusto kong dumalo sa dadalo sa memorya ng kamatayan ni Jesus. Pwede po ba akong makidalo sa inyo? Open na open kahit buong pamilya pwede mong isama. So, hintayin kita sa memorya natin. Okay po, ate. Thank you.